update sa kalidad ng tawilis at iba pang isda sa Taal Lake at mga programa kasabay ng kanilang 78th anniversary. Ating alamin kasama si Mr. Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sir Nas, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asik Weng at Asik Abay. Sir, nauna na pong inihayag na ligtas kainin ng tawilis, tilapia at bangus mula sa Taal Lake. Paano po ito nasisiguro at saka ano po ang ginawa ng BFAR para tiyakin ang kalidad ng tubig at kaligtasan ng mga isda doon? Ang una po kasing napabalita na nakarating sa atin, may mga claims na di umano'y dumami yung tawilis dahil inililink sila doon sa pagtapon ng mga katawan ng mga nawawalang sabongero, no? Pasintabi po sa mga kumakain. At yun ang sinasabi na kaya natatakot bumili yung ang publiko dahil yun po sa pagtapon ng mga katawan. So nais lamang po nating linawin na for tawilis, for example, ang kinakain po niyan ay planktons. Ito po yung mga microalgae, mga microorganisms na nasa tubig. At ang tawilis po ay pelagic species. Ibig sabihin nasa upper layer po siya. Kung totoo man nga yung aligasyon na doon itinapon, ang lalim po ng Taal Lake. So, posibleng nasa pinakamalalim na bahagi yon. At yung current lang pwede niya nang i-dissipate kung ano man yung mga organic matter na nandoon. So, ang mensahe po natin, huwag mangamba dahil ligtas mong kainin ng tawilis dyan po sa Taal Lake. Well, dahil sa pangambang ito, paano ipapaliwanag sa publiko na hindi dapat katatakutan ang tawilis sa gitna ng kumakalat na kwentong ganito? Yes, Asek. Katulad po nung ipiniliwanag natin, planktons po. Small pelagic po ang mga tawilis at hindi po to carnivorous na parang yung ganon yung nagpi-play na imagination sa isipan ng mga tao. So yung planktons po, mga microorganism siya at nangyayari po yan pagka may interaction sa pamamagitan ng photosynthesis, yung sunlight po. At yun ang kinakain, mga microalgae po ito. So sumusupot lang yung plankton doon. Hindi Yes, siya yes, pinanganak or parang nagiging itlog muna ng isda tapos Hindi po. So Algae mga siya. microalgae po siya, mga microorganisms sa tubig. So sa ngayon, sir, paano po ba ang bentahan ng tawilis? Naapektuhan na po ba sa mga palengke? Tsaka meron po ba kayong datos na pwede nyong ibahagi tungkol dito? Kasi masarap kumain ng tawilis Yes, tama pag naman. nasa Tagaytay ka. Pati yung mga bangus tsaka tilapia. So, kumusta naman po yung bentahan ngayon? Ang mga nakakarating po sa atin, Asik, mga anecdotal reports lamang na di umano, yung mga publiko, natatakot silang bumili. So kung may intervention na kailangan gawin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay ito po, itong platapormang binibigay namin, ninyo sa amin na mag-disseminate ng information para mawala po yung takot ng mga tao. Nang sa gayon, hindi po maapektuhan yung bintahan sa merkado, hindi po maapektuhan itong pagbebenta ng ating mga mangingisda. Sarap pa naman ngayon, lunch pa naman ngayon. Baka may kumakain ng tawilis sa mga manonood. Pero dito sa mga nawawala sa bungero, ano po ang reaksyon ng BFAR sa kumakalat na aligasyon na sa Taal Lake itinapon ang mga katawan na nawawalang sa bungerong ito? Well, unang-una, Asik, kinalulungkat natin ang balitang ito, kung totoo nga. At syempre, kung totoo nga, well, nandiyan naman siguro ang PNP, NBI na kailangan magsagawa ng investigasyon. At kung kinakailangan, ang Taal Lake po kasi ay sa ilalim ng Protected Area Management Board. So yung koordinasyon sa local government unit maaari din po sigurong gawin para magkaroon ng komprehensibong investigasyon. So ayon po sa BFAR, yung bangus at tilapia ay nasa fish cages at pinapakain ng commercial feeds. Paano po ito nakatutulong para masiguro naman yung kalinisan din ng isda? Kasi di ba meron dati parang lasang gilik ba yan, yung mga isda na yan? Well, yung pagbabahagi po ng impormasyon din na ang tilapia at bangus ang pinapakain ay artificial feeds, ay isa ring attempt natin na linawin sa publiko na confined environment yung bangus at tilapia kasi napabalita din na ayaw na rin bumili ng tilapia at bangus dyan sa Taal Lake. So, nasa confined environment po yan at artificial feeds po yung pinapakain sa bangus at tilapia. Doon sa tanong mo, Asek, paano naman makakatulong sa pagsiguro ng kalidad ng tubig? Well, meron po tayong pinasusunod na good aquaculture practices. Dapat po walang overfeeding. Walang masasayang na pagkain ng isda na magsisettle down doon sa ilalim na kalaunan ay mabubulok at makakaapekto sa kalidad ng tubig. So may mga sinusunod po mga practices ang ating mga fish farmers para masiguro na sustainable yung pagka-farm po ng tilapia at bangusan dyan po sa Taal Lake. So sa inyo rin ho yun, yung monitoring ng quality ng isda. Well,
in relation to that, may regular monitoring po ba ang BFAR sa mga fish cage operator sa Taal para matiyak naman yung food safety natin? Yes, Asek, may monitoring team po tayo nakadeploy dyan sa Taal Lake at hindi lamang sa food safety ang tinitingnan. Sinisiguro din natin na fit for aquaculture yung Taal Lake, yung dissolved oxygen level, even doon sa mga alagang tilapia at bangus, sinusuri natin kung hindi sumusobra sa paggamit ng mga antibiotiko na nag-iiwan ng traces doon sa isda. So, yun po ay ginagawa natin ng mga evaluation and monitoring. So safe kumain ng tawilis, bangus at tilapia. Yan ang ulam natin mamaya. Pero curious lang ako, kung nasa cages sila, pero syempre, di ba, flowing yung tubig. Yes po. Hindi po ba parang may naliligaw na tubig doon, napupunta din yung tubig sa possible na sinasabing napagtapunan nitong mga sabongero na to? Yung current po. Katulad asik ng pinaliwanag natin, masyadong malalim ang Taal Lake. So, nasa upper layer po yung mga fish isda, farming okay. areas. So maybe it's a call na rin sa mga law enforcement agencies natin na bilisan yung investigasyon para walang yung ganitong balita. Oo, no? yun kasi Tama. ang ano dyan, yung isip ng tao Yes, na likod. gano'n, malulugi din naman yung mga mangingisda doon, pati yung mga restaurants. Okay, sir, sa ibang usapin naman, kasabay po ng inyong 78th anniversary, ano po yung mga pangunahing programa ng BFAR ngayong taon para matulungan yung mga maliliit na mangingisda? Yes, Asek, salamat po. At bago yan, nais ko pong batiin ang mga kapwa ko kawani sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng happy anniversary. Ano po? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po sa pagdiriwang ng 78th founding anniversary, nakatutok po kami sa temang ahensyang aksyon agad. So mas pinaigting po namin ang pagbibigay ng di kalidad ng serbisyo sa ating mga mangingisda, sa ating mga kababayan. Ang programa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay komprehensibo sa capture fisheries, aquaculture at post-harvest. Sa capture fisheries po, meron po tayong mga lambaklad na ipinamimigay sa mga mangingisda. Tuloy-tuloy po ang pagpapalakas ng ating mga municipal fisher folks sa pamamagitan ng programang Capacitating the Municipal Fisher Folk. Mas malalaking bangka sa 62 footers na mas malayo makakapagpalaot ang ating mga mangingisda. Lulan ng mga kooperatiba at fisher folk associations. Sa aquaculture naman po, pinapalawak natin ang ating mga mariculture parks. Ito po yung mga palaisdaan sa dagat katulad nung nasa Taal Lake dahil naniniwala po tayo na kailangan umusbong at umunlad ang aquaculture para naman yung karagatan natin makapagpahinga at mas lalong dumami yung isda from the wild. Unang-una ho, congratulations ho ulit sa mga kasama natin sa ating public service, sa mga taga BFAR for your anniversary. Maganda yun, ahensya action agad. Parang kami naman, mabilis, malinis, mabangis ang CICC. Well, in any case, kamusta naman po ang implementasyon ng fishery registration system at paano ito nakakatulong sa pagprotekta ng karapatan ng ating mga mangingisda? Yes, Asek. Tuloy-tuloy po yung tinatawag natin na Municipal Fisher Folk Registration Program. Katulong po natin dito ang mga local government units. Sinisiguro po natin na nasa database natin ang ating mga mangingisda para lihitimo ang nakakatanggap ng ayuda o suporta mula sa pamahalaan. Sa ngayon po, nasa mahigit 2 milyon na registered fisher folk ang nasa database natin ngayon. At ang kagandahan nito, mas nagiging tugma at angkop ang programa ng gobyerno dahil alam natin ang bilang ng mga mangingisda. Sinasabi nga natin, what cannot be measured cannot be actually effectively managed. So, napaka-importante ng impormasyon, ng database at ng numero. So, sir, ano naman po yung update ngayon sa modernization program para sa mga bangka at gamitan ng mga mangingisda? Lalo na yung maintenance dyan kasi hindi naman yan na habang buhay, pag binigay mo o ginamit nila is wala siyang maintenance. Lalo na yung may mga areas na binigyan ng Pangulo ng mga bangka. No? So, kumusta na po itong mga ito? Tama po yan, Asek. Medyo napauna lang ako dun sa una kong statement. No? Nagbigyan ako ng update. Katulad po ng sinabi ko, ang pinamimigay na po natin ngayon, sa direktiba din syempre ng ating Pangulo na mas maging moderno ang kagamitan ng ating mga mangingisda. Mula po doon sa pamimigay ng mga maliliit, ang pinamimigay ng BFAR po ngayon ay malalaki. Mga 62 footers po. Ang 62 footer po, pwede itong maglulan ng mga 25 to 30 fisher folk. Ang kagandahan po nito, Asek, gusto natin gumraduate ang mga mangingisda mula sa sustenance fishing to enterprising fishing, na maging negosyante sila. So, mas malalaking bangka, mas pwede silang lumaot, mas maraming huli, at ang kagandahan po niyan, may kaakibat ng mga fuel subsidy ang ating mga mangingisda para masuportahan sila, lalo na yung municipal fisher folk, habang tayo nakakaharap ng mga hamon patungkol sa pagtaas o pagbaba ng presyohan ng petrolyo sa pandaigdigang sitwasyon. Ang pamahalaan po ay maagap dyan. Mayroon po tayong mga programa tungkol sa fuel support.
So paano yan? Parang cooperative yan na pag halimbawa sa isang bangka, 30 fisher folk ang sabi nyo, no, Director. So paano nyo pinipili kung sino yung sasampa doon sa particular na bangka na yun? Magbibigay po sila ng proposal at binavalidate po natin ang ating mga beneficiaries. O, kailangan po organize yung mga mangingisda or kooperatiba, mas maganda. Dahil gusto nga natin, dapat enterprise ang kanilang sinusulong, hindi din yung sustenance na pang isang araw lamang na pagkain. Sa ano naman po ang hakbang ng BFAR para mapanatili ang sustainable fishing at maprotektahan ang ating marine biodiversity? Yes, ASEC. Tuloy-tuloy po ang pag-implement natin ng mga conservation measure. Nandiyan po yung close fishing season. Ito po yung panahon sa isang taon na ipinapahinga po natin ang karagatan. And syempre, ang pagpapalakas ng law enforcement. Dahil kailangan mabantayan ang ating mga critical marine habitats. Dahil kung wala pong masisira po ang mga tirahan ng mga isda, hindi po tayo magkakaroon ng maraming isda. So, kailangan protektahan ang mga bakawanan, ang ating mga corals, ang ating mga seagrass. Dahil ito po yung mga critical marine habitats, tirahan ng mga isda. Kapag walang tirahan, hindi makakabuo ng pamilya, hindi makakapagparami ang mga isda. Iba yung naisip ko to, pero sige lang. Sa ibang usapin, sir, may tanong itong ating kasamaan sa media na si Paul Samarita ng TV5. May isang article na po na inilabas ang mga biologist ng Ateneo tungkol sa bagong uri ng alien fish sa may Laguna Divide na tinfoil barb. Nahuli ito sa Lawa at sa iba pang ilog sa Laguna noong 2024. At ayon sa kanila, maaring ma-outcompete o maungusan nito ang mga breeding ground ng mga isdang pagkain. Ito pong balitang ito, Asik, ay nakatanggap na kami nito ng ganitong feedback 2021 pa. May nag-report po na may presence nga nitong isang uri ng invasive fish species dyan sa Laguna Lake at gumawa kaagad po ng hakbang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ma-monitor po ito. Nakipag-ugnayan kaagad tayo sa Laguna Lake Development Authority kasi sila po ang may mandato dyan. Ang BFAR po ay may establish measure kung paano po ma-contain or ma-address ang invasive fish species. Mabanggit ko lang, before nagkaroon po tayo ng problema sa knifefish dyan sa Laguna Lake. Dumami po talaga yung knifefish at naging invasive po ito, kumbaga nawala medyo yung balanse. Pero po dahil sa mga measures na isinulong natin sa pakipagtulungan sa ibang ahensya, na-contain po natin ang knifefish. Ang ginawa natin, hinanapan natin ng commercial value yung knifefish para yung mga mangingisda sila mismo nanguhuli at binibenta nila at nagkaroon ng mga value-added products out of knifefish. Ano like knifefish? Ay isa pong uri din ito ng parang ornamental fish. Knifefish po siya kasi parang silver ang color niya na mahaba po siya. Parang nakakain po. Ginawan nga natin paraan na maging pagkain siya. Para hinuhuli na siya. So, I think nag-decrease around 40% in terms of population doon sa Laguna Lake. At ito po, may bagong balita na di umano'y nag-increase na ulit yung isang uri naman ng invasive fish species at ginagawa na po natin ito ng paraan para ma-contain po, ma-address yung sitwasyon. Ayan, talagang nakikinig sa inyo si Paul Samarita ng TV5. May follow-up question siya. May idea na ba po kayo paano ito kumalat? Ilan na po ang population nito at aware na po ba ang BFARS ukol dito? May intervention na po ba para masawata ang population boom nito? Ang dami, di ba? Daming questions yun. Doon sa paano ito nangyari, posible na may mga fish hobbyist tayo na nag-alaga nito at maaring sa improper handling, napakawalan sa wild dito sa open waters at naging dahilan para kumalat po ito. In terms of the number of population, kung tama yung tanda ng question, wala lang po akong hawak na figure ngayon, pero natanggap po natin ang balita na recently may reported increase of population nitong ganitong uri ng mapanakop na isda, invasive fish species. At doon po sa anong ginagawa ng BFAR, katulad po na nabanggit ko, may mga established measures na po kami. Hindi po ito unang karanasan ng BFAR, nagkaroon na po tayo ng karanasan sa knifefish at positibo po kami na matutugunan po natin ang issue na to. Kailangan lang po makipagbalikatan ang lokal na pamahalaan at pang-ahensya para matugunan po ang sitwasyong ito. May tanong lang ako, sir, gaano po ba kalawak yung Taal Lake? Babalikan ko lang yung Sabongero, no? Gaano siya kalawak? At kung halimbawa sinasabi na doon tinapon itong mga 30 plus na Sabongero, ano pa po bang isda yung naan doon? At saka, kasi hindi natin alam kung ano na yung state ng body nung itinapon. Baka katulad niyan nung kay Barameda na nakalagay sa drum, tapos sinemento, saka itinapon. Nag-cover ako niyan. And itong mga Sabongero na to, na-cover ko din yan dati. At hinahanap nga namin kung saan
saan sila tinapon. Tinapon, Although may exactly. nagkwento na sa ibang lugar. Pero yung ganyang, kung ano man yung state nung katawan nung tao na itinapon doon, sinabi nyo kasi yung mga isda nasa Upper layer naman upper po. layer lang. So yung mga nasa ilalim, gano'n po ba kalawak itong Taal Lake? Kung baka kasi hiwa-hiwalay silang tinapon eh. Asek, magpaumanhin, medyo hindi ko hawak yung figure nung buong lawak or lalim ng Taal Lake. Pero bilang volcanic lake kasi ang Taal ay malalim po talaga yan. At sa ilalim, malakas ang current yan. Kaya nga nandun din tayo sa assumption na posible kung nasa ilalim man yun at nagkaroon, nangyari na yung decomposition stage, baka na-dissipate na yun ng current. Kailan pa nangyari yan? 4 years, 5 years ago? Mga ganun, 2020. taon. So malamang nag-decompose na yan. At natunaw na siya. Natunaw na siya. At kung ano may pinangabahan chismis, baka dapat dati pa nating ni-raise yung ano na yung issue Baka na yan. baseless na. Tama. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyo. Mensahe nyo na lang sa ating mga mangingisda at sa ating mga kababayan. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, ang mandato at direksyon namin ay palagi nakaangkla sa direktiba ng Pangulo na kailangan na mabigyan ng komprehensibong suporta ang ating mga mangisda. At ito po ang tuloy-tuloy namin ginagawa. Sa lahat po ng aspeto, capture fisheries, aquaculture as post-harvest. At asahan po ninyo na inyong ahensya, ang BFAR, ay magiging palaging ahensyang aksyon agad. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Unit Head ng BFAR. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, Asek. Thank you, Asek. Thank you po. Thank you po.